Panalangin tayo. Ano namin Diyos na Panginoon, kapangyarihan sa lahat. Ito ng papasalamat sa gabi nito, Panginoon, na binigyan nito. Panalangin namin sa gabi nito, sa aming bababa lang yan din. Siya na muna sa amin. Bigyan mo kami ng unawaan sa lahat ng aming marinig sa kita. Panginoon, ang aming mga gagamitin kami ng God. Iamig mo sila, iamig mo sila kalakasan para ihatid nila ang iyong mga salita sa amin. Ang aming samudalay sa Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Pakinggan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Antayin natin yung sasambahin kita. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Dakila ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya't dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon, kaya't dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Panginoon, luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon,
Praise God, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. At makakaupo na tayo mga kapatid. Kaya tawagan ko ang testimony leader ng Lord Jude. Ay mga kapatid, so mapagpalang gabi po sa ating lahat at kung sino pong pinagpala natin, Panginoon, Miss Malaya na po tumayo. Ay, sino ba? Praise God. Salamat ako sa Panginoon. Dahil nung nakaraang linggo, nahihilo ako. Tapos, ang lakas ng palpitation ko. So, natakot ako. Buti na lang, ipinag-pray ako ni Ma'am Edeline doon sa may CR. Kasi nadatnan niya ako doon. Salamat sa Panginoon dahil nagpahinga lang ako tapos gumaling na ako. So, binabalik ko ang papuri ko sa salamat sa ating Panginoon. Ano mga kapatid, kung sino po? Praise God. Praise God. Yes. Hallelujah. Yes. Brother Candy. Oh, praise the Lord, Brother Jubert. Marami tayo ngayon na pasalamat sa ating pamilya, pagkakay, maraming mga kailangan. Kaya binabalik ko ng papuri sa Amen. Praise God. Ano mga kapatid, kung sino po? Sino pa? Amen mga kapatid, kung wala na po kukunin ko na lang po kasi nga sa ating Panginoon. Ako pa sa ating Panginoon for giving me opportunity na tumayo po sa inyong harapan na yun, sa guidance and protection at sa mga blessing kami binibigyan na po sa inyo sa pang-araw-araw. Binabad ko na po po sa atin. Amen. Praise God. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. Ang dami natin ngayon mga kapatid. Marami pang Pero alam ko na uwi ng Panginoon ito na kahit bumabagyo, patuloy pa rin yung gawain ng ating Panginoon. Amen. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa napalik na naman yung Bible study dito kasi ilang beses na postpone. Pero napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi niya hinahayaan na hindi tayo makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya binabalik ko lahat ng papuli sa at hindi sa ating pinatawagan ko ng si Sister Clara na sundin. Praise God. Amen, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maaari na po kayo tumayo. So, handa na po ba kayong awitin ng masayang awitin natin? Yes. So, kantahin natin ng isawin pastor ng buhay ko. Buhay ko, ako'y pagpapilian mo. Kahit saan ka man, buhay nais ko, tuminig sa tinig mo. Kahit saan
ng malakas sa ating Panginoon. Praise God! Nung ko na hanggang yung preacher natin kahapon. Praise God. Tinatawagan ko na yung mga halal sa atin. Sabi natin, God bless Sir Benji. God bless you too, Brother Dante. Hey, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Amen? Masaya ba kayo, mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon ng napakalakas na palakpak. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Hallelujah! We glorify you in this place. We glorify you in this place. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Diba, napakasaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Pwede ba awitin natin yun muna bago tayo Pwede ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tapos, sige, awitin lang muna natin yun, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Dahil masaya tayong lahat sa gabing ito, awitin natin yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Palagi na nagtitian. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Palagi na nagtitian. Ang buhay ng Kristiyano ay palaging ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, palagi masayang tunay. Amen! Praise the Lord! Nabuhay ba ang mga tugon ninyo, mga kapatid? Amen! Sige na, akbayan na natin yung mga katabi natin. Walang malisyoso dito. Puro naman tayo dito, Kristiyano. Praise the Lord! Amen! Kay ganda ng gabing ito, mga kapatid. So, mga kapatid, makakaupo na kayo. Praise the Lord! Amen! Alam niyo, masayang-masaya ngayon ang ating Panginoon kasi matagal na wala tayong Bible study, gawa ng mga ulan, at bagyo, di ba? So, ngayon, wala nang bagyo. Pero, may padating daw na bagyo. Pero sa mga Kristiyano, walang bagyo-bagyo yan. Amen? Ang salita ng Panginoon, dapat makipagpakinggan. Amen? Praise the Lord. So, hindi na po sa pagtatagal, tinatawagan ko ang ating mga mabisita ngayon sa gabing ito. Praise the Lord. Ang dami natin ngayon, bagamat yung iba nasa teachers. Dinners? Oh. Nasa sila. Kaya, salamat sa Panginoon kung wala sila dito. Ang dami naman natin ngayong gabi. Amen? So, tinatawagan ko po ang bawat isa na pumunta dito sa harap. Amen? Tinatawagan ko si Brother Christian Dalupi. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Sige, brother. Diyan ka. Tumayo ka. At si Dicel Dalupi. Praise God. Hallelujah. Si Christ Kylie. Praise the Lord, brother! Amen? At sino to? Si Neo Justin. Okay. Si Tristan, Shilian. Oh, si brother ba to? Yes, bata. Ay, sure pala! Pahintuin ng Diyos! Medyo lumala po yata ang mata ko. Okay, ilapit ko. Sino ba yun? Yung Shilian, si Neo Just, nandiyan na ba yan? Ay, praise the Lord. Si Jobert Vidali, praise the Lord. Hindi nyo ba alam si Brother Jobert, galing ng Cebu pa yan. So walang malayo sa gawain ng Panginoon, di ba, brother? Praise the Lord, welcome. Si Kylie Tristan. Ay, praise the Lord, si brother. Okay. Praise the Lord. Okay. Ang dami nila, mga kapatid. So, palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga bisita. I-welcome natin sila. Lahat ay magpasamanos. Let's welcome. I-welcome natin sila, mga kapatid. Try tayong lahat. Awitin natin yung There's a Welcome Here. Alam mo yun? There's
There's a welcome here. It's a joy? Oh, it's a joy daw. Kasi hindi nila kabisado yung ano. Kasi siya na, okay. Hey, praise the Lord. Awitin natin sila. Awitin natin ang Panginoon at batiin natin sila, okay? Joy to be a Christian, it's a joy. It's a joy to be a Christian, it's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, it's a joy to be a Christian, it's a joy. Joy to be a Christian, it's a joy. It's a joy to be a Christian, it's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, It's a joy to be a Christian, it's a joy. Alapakan natin ang Panginoon. Ang hinihiling ko kay Sister Nelda na siya ang mag-pray sa mga bisita natin. Sister Nelda. Sister Nelda. The Lord, mga kapatid, salamat sa ating Panginoon dahil ang dami nating bisita sa gabi nito, mga kapatid. At panalangin po natin sila. Praise the Lord. At praise Kailangan God. pag-pray lang natin sila. Panalangin po natin ang ating mga bisita. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na andito kami muli, Panginoon, upang mag-aral sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa iyong presensya sa gabing ito, Panginoon. At ganun din po, Panginoon. Salamat sa aming mga bisita, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso't isipan, Panginoon, upang sila'y tanggapin ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, katagpuin ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Doon din po, Lord, sa susunod na Bible study namin, Panginoon. Andun sila muli, Panginoon, upang maka-attend muli, Panginoon, O God. At doon din po, Panginoon, ingatan niyo po sila lagi, Panginoon. At kayo pang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mga kapatid, salamat sa Panginoon at sa ating mga bisita. Amen. Praise God. Makakaupo na po. Okay. Bago tayo po, magbasa muna pala tayo ng salita ng Panginoon. Alam niyo sa gabi nito. Pasensya na po kayo. Ngayon lang nangyari ito eh. Praise God. Hindi po may tago ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating Biblia kung may mga Biblia tayo. Amen. Praise God. Sa Hebrews 4:12, Proverbs 6:23, at saka sa, ano ba yung pangatlo, Brother Judah, na nilagay mo dyan? 2 Timothy 3:15. Okay? Basahin natin. O, andyan na pala yan, sa board. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Yung Proverbs 6:23, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproof of instruction are the way of life. Isa, the last verse. 2 Timothy 3:15, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Amen. Praise God. So, i-pray mo nga sandali yung mga salita ng Panginoon, Brother Jonah. I-pray ka na? Oh, okay, naipag-pray na pala. Thank you, Lord, for the reading of your holy word. Makakaupo na kayo, mga kapatid. Ano ba to? Ninenervous ba ako? Ano ba to? Ha? Amen. Oh, okay.
makinig kayo, samahan ninyo ako, dahil kung hindi, abutin tayo hanggang umaga. Amen? So kung madali kayong mag-response ng amen, okay? Or ano ba yung i-response nyo dyan? Praise the Lord, okay lang yan mga kapatid para madali tayo. Amen. Okay? So ang pamagat mga kapatid na aking ibabahagi sa inyo sa gabing ito ay Word of God. Salita ng Panginoon, the Word of God. Maraming salita tayong naririnig sa mga tao. Diba? Maraming salita, iba-ibang ang langwahe. Pero, ang nais kong iparating sa inyo dito ay ang the Word of God. Ang the Word of God ay matatagpuan mo lang ito sa Biblia. Sa Biblia. Kasi ang salita ng Diyos, hindi mo matatagpuan sa comics. Ha? May nakita na ba kayo sa comics na Word of God? Diba? Wala. So natural, ang the Word of God ay sa Biblia lang po natin yun matatagpuan. At ang Biblia ito, mga kapatid, maganda ang kinahihinan para sa buhay natin. Maganda ang magiging mangyari sa buhay natin kapag ang Biblia ang ating binasa. Itutuwid niya tayo, ituturo niya tayo sa mabuting daan. Amen? So, praise God, hallelujah. Mga kapatid, ganito yan. Kung ang halaman, walang halaman ditong buhay. Wala. Nasa labas. Nasa labas. Kung ang halaman, hindi mo yan dinidiligan, hindi yan tutubo. Mamamatay yan. Diba? Mamamatay. Magdadry lahat yan. Kapag ang halaman ay dinidiligan mo ito palagi ng tubig, unlago, mambunga ni ingan, napising main tanong mo, mambunga. In one way, mambunga. At man, balbalog naman, lalo lang yun ang may fertilizer, mambunga tapol. Untan man sa salita na Diyos, lusay salita ng Diyos, at agtayo ng ngalan. Kapoy tayo. Naintindihan nyo ba yun sa Pangasinan? Naintindihan sa Tagalog? Kung hindi tayo nakikinig ng salita din ng Panginoon, bilang mananampalataya o hindi mananampalataya, kailangan ng salita ng Diyos. May amen na dyan? Ay, walang nag-amen ng mga anak ng Diyos. Amen. Oo, mga kapatid. Kailangan natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, marami tayong mapupulot dito. Amen? Kasi ang sabi sa Matthew 4:4, ang tao ay hindi lamang daw nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi nabubuhay sa salita na namumutawi sa bibig ng tao. Man shall not live by bread alone, but in every proceeding the mouth of God. Amen. Praise God. So, bagamat hindi ako marunong, naiintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Hindi ako perfecto dito, huwag niyo akong tignan. Bagamat ako'y nangangaral dito, hindi ako perfecto. Marami akong pagkakamali. Pero sa tulong ng salita ng Panginoon, marami ang binago sa akin. Amen? Binago niya na ako yung, ano ba yun? Mapasnok. Dati mapapasnok ka man, ang sama ng ninyo kasi bilang panganay, napipressure ka talaga. Napipressure ka, mapapasnok. Pero ang tingin ko sa sarili ko noon, matuwid akong tao, wala akong kasalanan. Pero nung nabasa ko palang Biblia, ang tao isinilang ng kasalanan na. So, ngayon mga kapatid, marami rin ang nabago sa akin. Nabago ang aking pananamit, nabago ang aking hairstyle, hindi yung syete. Ayun ang masasabi kong nabago kasi sa totoo lang, inaamin ko mabait ako. Ang pagkakamali ko lang minsan, nagagalit ako talaga naman. Maunawain ako, ganun. At saka, syempre, alam nila, kahit pinapagalitan ka na, andyan yung oo ka ng oo, nagagalit na si Brother Rinald, anong itasagot ko? I love you pa rin. Amen? Lalo na pag nagagalit yung asawa ko, dahil lasanggero, palagi na sinasabi. Palagi kong sinasabi bilang Kristiyano, para makita niya yung ilo sa akin, I love you, alam mo lang sa lawa, na mamapaslog, singa mo laki mabatya ang tayo may kyun. Kaya mabatya ang dibay yun, yung tayo man dibay. Alam niyo ba yung mga iyan, na kapag natats mo yun, kubat-kubat. Ganun ako, hindi na ako ibig. Alam nila ang buhay niya sa
asawa ko. Pag nalasing na yan, ay nako, magtago ka na sa pinagtaguan mo. Pero hindi ako nagtago sa kanya, hinarap ko. Kaya lang, pag nagagalit, palagi kong sinasabi ang keywords, I love you. Pero kung wala ang salita ng Panginoon na naitago sa aking mga puso, kung paano ubat ang kumat, akin ay labir, papaspas nung kay, uninong kalat di, mapapas nung kanay. Ay umamot siguro, no, agapi ang salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon, binigyan niya ako ng panguunawa. Dahil ang asawa kong lasinggero, hindi ko kayang musgan. Wala akong karapatang manghusga. Dahil ang salita ng Panginoon, kung nasasabi dyan, di tayo mapanghusga sa mga tao. Pumunta rito ang ating Panginoon para lang sa makasalanan. Di ba? So mga kapatid, paano po siya ikukundem? Lasinggero siya. Kundi ang ipinakita ko sa kanya ay ang pag-ibig, pagmamahal. Till death do us part. O patay na nga siya, amen? So, mga kapatid, napakaganda ang salita ng Panginoon na palagi natin itong mapapakinggan, mapapakain natin ang ating kaluluwa. Kasi kung kumakain lang tayo ng mga pagkain, wala, mabubusog tayo, may impatso tayo. Ha? Kaya kailangan ibalansi po natin, mga kapatid. Amen. So, gaya na lang ng sabi ko, kilo, ganun. Kaya kapag hindi tayo kakain ng pagkain ng ating para sa ating katawan, manghihina tayo. Ganun din ang ating kaluluwa. Kung wala ang salita ng Panginoon, manghihina din tayo spiritually. Kaya napakapalad natin dahil may mga Bible study ganito na tayo, yung 1 hour na natin kulang na kulang. Kaya may mga Bible study tayo na kumbaga inaatinan para madiligan din tayo. Amen. Subukan ninyo din ang subukan ninyo ang hindi uminom ng tubig. Pag hindi kayo uminom ng tubig, ano mangyayari sa inyo? Madi-dehydrate. Diba? Madi-dehydrate ka. Manghihina ka rin doon pag hindi ka uminom ng tubig. Ang salita ng Panginoon ay buhay yan na ating napapakinggan. At kapag ito'y pinamamuhay natin, maganda ang kinahihat ng atin. Mahirap magsalita dito sa harap. Kala nyo lang nauutal ako dito, kaya mag-imin kayo. Mahirap. Akala ninyo, hindi basta-basta itong salita ng Diyos. Mahirap. Yung mga sasabihin ko, hindi ko na alam eh. Napalayo ako, yung outline ko wala na. Ay ano ba to? Kaya mga kapatid, makinig kayo kung hindi kayo makikinig hanggang bukas ng umaga tayo dito. Hindi biro-biro mga kapatid ang salita ng Panginoon. So, mga kapatid, nakukuha niyo po ba ang point ko dito na napakahalaga ang salita ng Panginoon. Amen? So, dito sa nabasa natin, for the word of God is quick and powerful. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Maraming nagagawa ang salita ng Diyos. Amen? Sa buhay ng isang tao. Lalo na pag tayo ay palaging nakikinig ng salita ng Panginoon at ina-apply natin ito sa ating mga sarili. Amen? Yung mga pagkabarumbado mong pag-uugali, mapaguhin ito ng Panginoon. Katulad ko, magagalitin ako. Sino bang mga barumbado dito? Biyahanis! Ayun. See? Ano ba? Di ba may nabago sa inyo mula na nag-atin kayo nakinig ng salita ng Panginoon? Ang alam ko rin kay Brother Peter, umiinom din yan eh. Di ba? Ay, bad boy. See? Sino pa mga bad boy dito na binago ng Panginoon? Ay, praise the Lord! Alam niyo, napakalaking testimony yan. Yung binago ka ng Panginoon, siguro brother ng saman. Siguro brother, baka noon palagi kang yung lumiligaw. Di ba? O umiinom. O nagbabasag ng buti. Ay, hindi naman. So, marami sa atin ang binago ng ating Panginoon. Dahil sa pag-attend sa gawain ng Panginoon, dahil sa pakikinig ng salita ng Panginoon, marami po ang nababago sa ating mga kaibigan. Amen? Kung pakinggan mo ang bawat istorya ng mga nasa church, may kanya-kanyang istorya sila, may kanya-kanyang testimony sila. Yung iba dyan, syempre lasinggero, sugarero, babaero, lahat na ng ero, nasa kanila na yon. Amen? Pero, nung nakilala nila ang Panginoon at
napakinggan nila ang salita ng Panginoon, nagbago sila. Why? Because there is a power in the Word of God. Kaya nang nasabi natin, the Word of God is powerful. Amen. So, praise the Lord. Mayroon pa dyan. And sharper than any two-edged sword piercing. Alam niyo ba yun? Parang tabak daw yan. Tabak. Yung tabak ba, natatagos sa puso mo? Yung salita ng Panginoon. Alam niyo, nung minsan, nung nasa bungkong ako, ang preaching doon, yung problema namin mag-asawa ni Brother Rinald. Alam niyo naman si Brother Rinald. Aminin ko, hindi ko kinakaya because it's my testimony. Si Brother Rinald, ay nalaman ko na may siya, may babae siya dito. Siyempre, masakit, di ba? Ay, nung nangyari, tabuyon ko yung Pilipinas. Ay, agalay karawin mo. Kung pwede lang, takbuhin ko na, lundagin ko na ang Pilipinas sa pag-uwi. Hindi naman pwede kasi ang layo Paano ako tatawag na ang layo ng Hong Kong sa Pilipinas? So ngayon mga kapatid, araw ng linggo, matin ako sa church. Ay, tamang-tama yung preaching para sa akin. Alam niyo, sinisisi ko si Sister Maria. Bakit mo sinabi yung problema ko doon sa pastor mo? Oo, totoo ito. Ayun, sabi naman niya, ay hindi ko sinabi yung problema mo doon. Sabi niya, yun pala mga kapatid, bilang bawat isa sa atin na umaatin sa gawain ng Panginoon, kung ano yung pangangailangan mo, lalo na pag gusto kang ituwid ng Panginoon, masasaktan yung puso mo, matatamaan ka. Kaya nga, nagbago ako dahil sa salita ng Panginoon So, simula noon, isinawayin ko si Brother Rinald. Ay naku, Diyos ko po, tuhod ko ang ginamit ko. Umagugo sa Panginoon. Amen? Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Hindi ko kaya, yung asawa ko, may babae, nandito naman ako. Ang hirap. Hindi biro-biro din na yung asawa mo ng babae. Mahirap mga kapatid. So, salamat sa salita ng Panginoon. Yung tumatagos sa aking puso na salita ng Panginoon na napapakinggan ko, unti-unti kong naunawaan ang asawa ko. Unti-unti kong minahal ang asawa ko. Bakit? Wala ako sa tabi niya. Pero hindi yung kinonsente yung kasalanan na ginagawa niya. Kahit anong sabihin mo sa kanyang sa kanya, syempre hindi pa tumatalab yung sinasabi mo sa kanya. Hanggat nung umatin siya sa gawain ng Panginoon, unti-unting nabago din si Brother Rinald. Napakinggan niya ang salita ng Panginoon. Si Brother Rinald, mga kapatid, umatin sa church, kasi lumalab na rin po yung salita ng Panginoon sa kanya at nagbago din po siya. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung wala ang Panginoon, wala ang salita ng Panginoon. Bakit? Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay taong matuwid, makasalanan na ang alam mo, tama yung ginagawa mo, kahit mali na. Ganun yung ang pag-unawa ko sa sarili ko noon, ako kung di ako kinukure, ang alam ko sa sarili ko, tama ako. Pero hindi pala. Salamat sa salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon ang siyang magbabago sa iyo. At ang ating Panginoon ang magkokorek sa iyo. Amen. So kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin ang umatin ng mga Bible study na ganito. Kailangan natin ang umatin sa church. Amen. Praise the Lord. Dahil napakaganda mga kapatid na may mapakinggan tayo mga salita ng Panginoon. Dahil kung may mga problema tayo, very slight lang ito mga kapatid. Kumbaga, sa lahat ng mga problema, sabi ko sa inyo, lahat na yata ng problema, nadaanan ko na. Yes, totoo. Pero salamat sa Panginoon dahil nandyan siya na nagpo-comfort, nagpapaalala, andyan yung salita niya na palaging namimeditate mo ba na Kaya salamat sa salita ng Panginoon na napag-aralan ko at ganun din mga kapatid sa inyong lahat. Alam ko, marami kayong nabago sa inyong mga sarili. Kung hindi nyo isinishare yung mga testimony nyo kung paano kayo binabago ng Panginoon, kasalanan yun. Dapat ibahagi nyo. Kaya huwag kayong mahiya na mag-testify kung paano ka binago ng ating Panginoon. Let us share our good testimony kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Amen? So, praise God, mayroon pa dyan
true and is discernible the intents of the heart. Nasabi ko na yan mga kapatid, amen. So, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Ang commandment ng Panginoon, amen, ito'y napakahalaga. Kung ang mga batas ng gobyerno hindi sinusunod ng mga tao, tingnan ninyo. Ano ang sabi ng gobyerno? Bawal mag-drugs. Diba? Sabi ng gobyerno, bawal mag-drugs. Hindi sinusunod ng tao. Pero kapag ang Panginoon ang nagsabi na huwag kang gumamit ng drugs, kailangan huwag mong gawin. Dahil pag ginawa mo yan, ikaw din ang mapapahamak. Kawawa ka rin. Nakikita ko yung mga narirehab. Ganyan na sila. Amen? So, mga kapatid, huwag sana sa punto na dumating tayo sa point na yung may lumong-lumo tila, may talagang down na down tila, makasunod sa atin drugs. Kaya alam ko, walang gumagamit niyan dito. Amen? Huwag nyo nang subukan. Dahil pag ito'y nasubukan mo, hanap-hanapin mo na. Ganyan din ang salita ng Panginoon. Kapag umatin ka palagi, ang salita ng Panginoon, hinahanap-hanap mo yan. Hinahanap mo yan, ang salita ng Panginoon. Dahil, kung hindi mo naririnig ang salita ng Panginoon, matutuyo din tayo, magdadry din tayo spiritually. Brother Jubert, tama ba? Amen? Sa yung experience, di ba simula nang dumating ka dito, palagi kitang nakikita eh. Hinahanap mo kung saan yung church, hinahanap mo kung saan ka makikinig ng salita ng Panginoon. Sa totoo lang, si Brother Jubert, sabi ko sa inyo, galing ng Cebu. Galing siya ng Cebu, nakarating sila Sister Karina, di ba? Sa church, tapos in-invite sila Sister Karina, kung saan yung gawain, nandoon si Brother Jubert. Ganon din kami mga kapatid, alam niyo kung saan yung gawain, nandoon kami. Hindi lang kasi po gawain yung pinupunta namin doon. Minsan may mga birthday, puro pagkain, kaya tignan ninyo kami dito. Eh, totoo naman yun eh. Hindi lang naman, pag may gawain, masaya. Nagkukumpulan ng mga tao, andyan niya na, nagbabalitaan, nagkukumustahan. So, amen? The Word of God is very important in our life. Amen? So, ang sabi pa dito, amen, isang lamp. Ilaw daw ito sa ating mga tatahakin. Ilaw. Alam niyo ba yung lamp? Ano bang gamit ng lamp? Pagka madilim? Di ba? Pagka madilim, ilaw yung lamp. Ilaw. Lamparaan. Di ba? Ganito yan. Okay. Dito, makitid na daan. Dito, malawak na daan. Amen. Dito sa makipot na daan, maraming bawal na dapat isuko mo dito. Ha? Bawal ang marites dito. Ha? Bawal ang, ano ba yan? Yung mga sol na yun, Marisol, Marites, ano ba yung mga yun? Ano ba? Alam nyo ba yun? Naririnig ko lang yun yung Marisol. Dito na dadaan sa makipot na daan. Yung Marisol, Marites. Bakit yun eh? Hindi lang, nandyan na yung sa makipot na daan, maraming bawal. Huwag mong gagawin para makarating ka sa patutunguhan mo sa langit. Amen? Andyan ang bawal uminom, andyan ang bawal ng sigarilyo, ano ba? Bawal, basta bawal, lahat ng bawal. Brother Peter, ikaw nagsabi niyan, hindi ako Okay, bawal ang babae daw sa Brother Peter. Bawal din naman lalaki, ikaw lang ba? Pero alam namin dito, sorry, bawal kasi ikaw nagbanggit eh. Okay. Totoo ito, nasasaktan man tayo pero ito'y kabubuti natin. Nasasaktan ba sa inyo? Palayasin nyo na ako dito kung yung mga sinasabi ko dito ay mali. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Okay. Sa totoo lang mga kapatid, alam namin ang katotohanan. Hindi namin sasabihin sa inyo, kami rin ang kawawa. Kaya kung dadaan ka sa makipot na daan, eternal life ang patutunguhan ko. Dadaan ka sa maluwang na daan, nandyan yung walang bawal. Ha? Nandyan yung pwede kang mag-short ng maiksi. Mga nag-short dito.
Ha? Umpawaylay kalit-kalit. At man, umpawaylay kalit-kalit ba? Ulugan ira udjip. Unyurong ira, pipipitin na. Tas ang kaning lamay kalit-kalit da. Ha? Ang ganda dyan. Kaya, kasi na walang bawal eh. Nadyong nakaka-spaghetti. May awit pa na spaghetti pa baba. Di ba may ganun yun? Spaghetti pataas. Oh, alam niyo yung mga nagsusunod ng mga spaghetti, yung nagay may kilikili na. Ha? May kin. So, sa mga kapatid, alam niyo, iwasan natin ang mga bagay-bagay na hindi kaya sa ating harapan. Dahil kapag nagsusundin kayo ng mga maiiksi, alam niyo, natutugso ang mga lalaki. Sa tapos sasabihin ninyo, yung mga lalaki, sila may kasalanan. Tayo na nagsusod ng mga maiiksi, tama ba mga lalaki? Ha? Tama ba? Diba, walang magkakasala kung walang magsusod ng ganon. Madami kayong nababalitaan dyan na si ganito, ganyan-ganyan. Kasi, sobra na yung pananamit nila eh. Akapaway din pusugda. Nakikita yung mga ganon. Sa ibang bansa, okay lang yun. Dahil doon sa ibang bansa, ano nila yun eh. Kumbaga, parang culture na nila yun. Pero dito sa Pilipinas, minsan parang sugurin ko ba si President Marcos na sabihin ko na ibalik niya yung Maria Clara. Kasi noon yung Maria Clara, ang ganda noon, yung unang panahon. Alam niyo ba yun? Yung Maria Clara, talagang ang mga babae, ma'am, naka-ano yan talaga, nakapalda yan at walang nag-short. At saka yung mga, basta Maria Clara, alam nila yung Maria Clara. Pero sabi naman ng iba, ang tutan mo, nata na panood, ang tibagay totoo, tutan mo, Maria Clara, kanda. Pero dyan tutuwa, may Maria Clara ng saman, si Katuman so number 1, ang bai-baing darabibiin ng saman. Nasama, nata na nga pula, 9 years old, 10 years old, dahil sa Facebook. Ha? Minsan bawal din tayo minsan sa Facebook kasi maluwang nga eh. Maluwang nga yung dinadaan. Walang bawal dyan. Okay lang yan. Tingnan ninyo yung mga bata minsan nakikita natin sa YouTube. Yung bata nagkasakit ng ulo, nagkaganito dahil sa kaka-Facebook. Mas iwasan natin yung Facebook natin. Ha? Okay lang sa akin dahil wala na si Brother Renato. No! But maganda kung tumingin ka sa Facebook, yung nakakapulot ka ng magandang aral. Huwag ka lang tumingin sa Facebook na kung ano-ano yung makikita mo dyan. Amen? So, please God, naintindihan na ba natin kung yung lamp, yung ilaw na dadaanan natin, ay patungo sa langit kapag marami tayong dapat hindi gawin. Amen! Praise God! Ayun na nga, yung law is life and reproof of instruction are the way of life. Okay? So maganda yun mga kapatid. Ano pa yung susunod, Brother Judah? Okay lang ba sa inyo? Anong oras na ba? May isang oras na ba ako dito? Gusto niyo pa ba? Ha? Hindi, bukas magtuturo. Yung mga nandito sa gabing ito, dapat umatin bukas. Alalahanin ninyo, minsan lang ako magturo kasi ang dami eh. So, sana yung mga nandito sa gabing ito, asahan namin na pupunta sila sa church bukas. Anong oras yun? Alas 7. I invite you all in the church, ha? Yung mga bisita namin dito, sana magpatuloy kayo kasi itong salita ng Diyos na numpisahan nyo ngayon. Pag hindi nyo ito ipagpapatuloy, mawawala din. Pagdating mo sa isang Bible study, tapos di ka magpapatuloy, hindi mo nga unawaan lahat ang layunin ng Diyos sa buhay mo, lalo na sa kaligtasan. Okay? Praise the Lord. Ito tayo sa 2 Timothy 3:15. And that from a child thou hast known. Ito yung 2 Timothy 3:15, Holy Scripture, di ba? The Holy Scripture, 3:16. Okay, tama. Okay, dito na lang ako. 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and reproof, for correction, for instruction in righteousness. So maliwanag mga kapatid na ang salita ng Panginoon, itinutuwid niya tayo, ikinukorek tayo ng ating Panginoon. Amen? So, nandito din sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing
by the Word of God. Amen? Kung hindi kayo makikinig ng salita ng Panginoon, okay lang ba sa inyo yun na hindi kayo makikinig ng salita ng Panginoon? Ha? Okay lang ba sa inyo yun? Aywan ko sa inyo kasi kung minsan hindi ako nakakarinig ng salita ng Panginoon, nangihina. Naranasan nyo na ba yun? Na kapag hindi ka umatin sa gawain ng Panginoon, halimbawa, 2 linggo, 3 linggo, hanggang 6 na linggo, napapatuloy ka, mawawala. Hindi mo mauunawaan ang layunin ng Panginoon sa iyo kung hindi ka nakakakinig ng Panginoon. So dyan manggagaling ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung nakikinig ka palagi ng salita ng Panginoon, yan, dyan manggagaling ang iyong pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay makarating ka sa langit, magpatuloy ka. Lumakad ka sa makipong daan. Kung ang gusto mo ay sa impyerno, okay, lumakad ka sa maluwag na daan. Amen? Nakikialam lang kami sa inyo dahil sa impyerno, wala nang kapatawaran. Wala na, hindi ka tulad dito na nagkasala kay sister, patawarin mo ako. Maganda nga kung palagi kang humihingi ng patawaran, pero ka lang na perdona, ay uulit-ulitin mo at may gagawin mo, ay aliwala man. Ha? Pag humingi ka ng perdona, kailangan gawang may perdona, kinarumot si Katuya, di ba, tapatawarin na alala mo? Ay no ma'am, no sir, lulukoon mo kami lang at saman. Di ba? Dapat kung humingi ka ng kapatawaran, ay humingi ka ng forgiveness, dapat nasa puso mo yun. Huwag mo nang ulitin ulit. Dahil kapag inulit mo ulit ito, wala. Sa bagay, pag nagkasala tayo, matatawarin tayo ng Panginoon 70 times 7. 7. 70 times 7. Marami yun. Hingin mo ng katawad sa Panginoon. Kahit anong kasalanan mayroon ka, pag ito ay hiningi mo sa Panginoon, patatawarin ka. Amen? Pero kapag sa bahay at yung kasalanan na ginagawa mo, inuulit-ulit mo, magagalit din yung hinihingan mo ng perdon. Ganon din ang ating Panginoon. Magagalit din ang Panginoon. Kahit 70 times 7 na may patawad ka, magagalit din, may hangganan din ang ating Panginoon. Amen? So, praise the Lord. Nawa sa gabing ito, sa mga salita ng Panginoon na napakinggan ninyo, hindi ko nasunod ang aking outline, nawa ito'y nakapulot sa inyo ng magandang aral. Amen? So, galing natin ang makinig ng salita ng Panginoon sapagkat ito ay napakaganda sa atin, buhay na salita ng ating Panginoon, na parang ang tubig na iinom natin ay parang tubig yan na nagbibigay buhay sa ating katawan. So, praise the Lord. Amen. Ikaw magtapos, Brother Judah, dito. Ibigay ko po kay Brother Judah. Kay Pastor. Kay Brother Judah. Thank you, mga kapatid. God bless you. Yun po. Tuloy ko lang po, mga kapatid. Sinabi po nila doon sa Hebrews 4:12. Basahin ko po sa inyo. For the word of God is a living power. It is sharper than any sharpest knife, cutting deep into innermost thoughts and desires, and expose us for what really are, mga kapatid. Ini-expose lang ng salita ng ating Panginoon ano man yung mga pagkakamali natin. Hindi gusto ng Diyos na pahirapan ka. Hindi gusto ng Diyos na masaktan ka. Pero kung nasasaktan tayo, mga kapatid, ibig sabihin lang yan, may pakipa ang Diyos sa'yo. Dahil pag hindi ka na nasasaktan, hindi ka na tinutuwid na ng ating Panginoon. Pag hindi ka na nasasaktan, hindi na gusto ng Diyos na baguhin yung buhay mo. Pero pag nasasaktan ka ba, ibig sabihin, mahal ka pa ng Diyos. May pakialam pa ang Diyos sa'yo, kaya gusto ka niyang ayusin. Kaya ginagamit niya ang salita ng ating Panginoon upang hindi tayo mapahamak. Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang anak. Ang gusto ng Diyos ay mapabuti ang kanyang mga anak. Gusto niya maging successful ang kanyang mga anak. Di ba po, ang mga magulang gusto niya maging maganda ang buhay ng kanyang anak. Kaya ang ating Diyos ayaw niya na mapariwara ang kanyang anak.
Ang gusto niya is mapabuti ang ating buhay. Kung titignan natin yung buhay ni Joseph, akala natin kung sa story niya, parang pinahirapan siya ng Diyos dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan niya. Hindi niya kasalanan yung mga pinaggagawa sa kanya, pero nangyari pa rin sa kanyang buhay. Pero gusto kong sabihin sa inyo, nung tinanong siya ni Pharaoh, mga kapatid, sabi niya po doon, bakit merong ganitong favor? Pero ang sabi niya, it is beyond my power to do this. Hindi galing sa akin yung kapangyarihan na meron ako. Hindi galing sa kapangyarihan ko, hindi galing sa sarili kong lakas yung nangyari sa mga testimony na pinagdaanan ko. Pero nang sabi niya, mga kapatid, but God will tell you what it means and will set you at ease. Ito lang yung paraan ng Diyos upang mapalapit tayo sa Kanya. Kaya nga pinapadaan niya tayo minsan sa mga apoy ng pagsubok. Pinapadaan niya tayo sa mga problema, mga kapatid, na akala natin hindi natin malulusutan. Akala natin hindi natin mapapagtagumpayan. Pero ang plano ng Diyos, gusto Kanyang mapalapit muli. Gusto Kanyang bumalik muli sa Kanya. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos, ayaw niya na mapahamak ka. Habang tayo tumatayo, mga kapatid. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, Lord God. At ikaw siyang manguna, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. At ating kinakantang kay buti-buti mo, Panginoon. God, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipinla namin Diyos na makapangiran sila. Lord God, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa kabutihan mo sa bawat sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagtutuwid sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon, na hindi mo kami hahayaan na kami magpariwara, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga dumalo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa aming mga bisita, Panginoon, Lord God. Ikaw siyang patuloy, Panginoon, na mangusap sa kanila, Panginoon, Lord God. Ano man, Panginoon, ng iyong kalooban, Panginoon, ang siyang mangyari sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. At ikaw siyang patuloy na mag-bless, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hindi po, Panginoon, Lord God, sa iyong ginamit, Sister Virgie, Panginoon, Lord God, patuloy mo po silang gamitin, Panginoon. Pagpalain, O God, financially, emotionally, physically, at lalo na spiritually, Panginoon, Lord God, ay boost mo po sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. And salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na pinapagamit nila, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Lord God. And ngayon din po, Panginoon, Lord God, dalangin ko na ikaw siyang patuloy na mag-bless, Panginoon, sa Bible study na ito, Panginoon, Lord God. At naway marami pang kaluluwa, Panginoon, ang
mapunta sa lugar na ito, Panginoon Lord God, upang makinig ng iyong mga salita. And Lord God, we thank you God sa iyong presensya na aming naramdaman sa gabing ito, Panginoon Lord God. Salamat sa mga pagpapala na patuloy mong ibinubuhos sa bawat isa sa amin, Lord God. And maraming salamat, Panginoon Lord God. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, through the ups and down ng aming mga buhay, Panginoon Lord God. Di mo kami pinapabayaan, Panginoon Lord God. Kaya lahat ng kapurihan, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang, Panginoon Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.